August 29, parang ordinaryong araw na sa dinadaanan ng mga sasakyan. Pero ilang segundo lang, makikita ang isang humaharurot na bumubusinang 12-wheeler truck. Kung saan mula sa driver's seat, biglang may tumalon na lalaki. Sunod na lang narinig ang pagsalpok nito. Nagulat na lang ako parang may sumabot. Abot na po lahat eh. Namumuna po yung mga kanila. Ang daming alikabok pusok. Ang lalaki, matapos humantusay, iika-ikapang naglakad sa daan. Ang hindi nakita ng camera. Pagpagda ng truck sa isang tindahan. Sabi sa lahat. Kung saan may isang 60 anyos na babae. Ang namatay. Parang sinakbukan ng langit at lupa. Hindi ko gusto akalain na mangyayari yun. Ano ba ang punong dulo ng trahedyang ito? Ang naspa ang punong dulo ng trahedyang ito. Ang naspa ang namatay. Parang sinakbukan ng langit at lupa. Hindi ko gusto akalain na mangyayari yun. Ano ba ang punong dulo ng trahedyang ito? Ang nasalpok na tindahan at tahanan, pagmamay-ari ng pamilya De Lume. Dalawang palagpag po yan. Ayan po yung grocery po niya. 6 na araw matapos ang aksidente, nakakalat pa rin sa paligid ang mga tumilapong palinda ni Jocelyn. Sa lakas ng impact, ang dingding ng tindahan halos mapulbo. Ayan po yung mga tiles. Nag-iba po. Dito po may hagdanan po dito. Bumaksak po siya. Ito po yung graba na sa sobrang lakas po ng impact. Nagtalsikan na po siya lahat dito. Habang ang sumalpok na truck hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggal. Pag tinanggal mo yung truck, posibleng bumagsak na yung bahay. Pinangarap po namin na magkaroon ng ganung kalaking bahay. Magadugot pawis ng mga gulang ko. Biglang gumuho na lang. Nawala ng parang bula. Abala raw si Jocelyn sa kanyang tindahan umaga nung nangyari ang aksidente. Naliligo po kami ng anak ko sa taas. Dapat kasi papasok siya. Put na lang ako, may sumalpok. Parang may sumabog. Sobrang lakas. Naalog nga po yung ulo ko eh. Nawalan ako ng ulo sa saglit. Pag tingin ko, truck na yung nasarapan ko. Si Shirley, ilang dipa lang daw ang layo mula sa sumalpok na 12-wheeler truck. Sobrang lapit po. Ito na oh. Ito lang ako. Umakyat po ako sa taas. Hinahanap ko po yung anak ko kasi natabunan na siya. Isa-isa ko po tinatanggal yung mga pader na gumuho. Hindi ko po siya mahanap. Tapos bigla na lang po yung anak ko lumabas doon sa pinag-alisan ko. Hindi na ako makapaniwala kung paano kami nakaligtas ng anak ko. Habang ang kanyang biyanan na si Jocelyn natabunan ng nagtumbahang dingding. Hinanap na po namin si Mama. Sumisigaw na po kami, hindi siya masagot. Makalipas ang ilang minutong paghahanap, Pinakita daw po yung kamay kasi natabunan po si Mama. ang walang malay noong si Jocelyn, maingat nilang iniahon. Hindi ko na siya makilala. Kulay na siya, brown. Marami po siyang tama. May tama po siya sa balikat, sa dibdib, sa paa. Hindi ko na po talaga siya kayang tingnan. Pero bago pa siya maisugod sa ospital, si Jocelyn idineklarang dead on the spot. Mama! Alin?
Wala po magtigil, dasal ng dasal. Na sana po, di totoo, sana nagkamali lang po. Sana panaginip lang po. Masakit po. Hindi ko po akalain mangyayari sa kanya yun. Kasi binigyan. Sa tindahang ito, sa gilid ng kalsada, umikot ang buhay ni Jocelyn. Simulat sa pool po na nagkaroon po ako ng isip, yun na po yung hanap buhay namin. Siya po kami, pinag-aaral niya po kami lahat. Kaya hindi lubos inakala ng kanyang mga anak na sa tindahan ding ito magtatapos ang kanyang buhay. Investigasyon ng mga otoridad, ang truck na may kargang graba nawalan daw ng preno. Posible rin na yung driver hindi nila na-inspect mabuti yung preno nila o kaya naman nag-init na talaga yung preno niya dahil sa bigat ng karga niya dahil puro palusong po yun. Parang overloaded. Parang dinamihan nila yung karga ng truck. Pero bumangon siya at iika-ikang naglakad sa gilid ng daan. Nung nagkagulo na ang mga residente, ang lalaki muling tumawid ng kalsada hanggang sumakay ito sa isang nakaparadang truck. Makikita po natin sa CCTV nito, yan po yung truck na sinakyan po ng driver. Hindi ko pa alam kung same company pero base din dun sa CCTV magkasunod. Binaban niya sa PAMI para voluntary surrender sa police station. Samantala, nakikipag-areglo na raw kina Princess ang kumpanya na nagme-may-ari ng truck. Isa kahit isang tumalang po kami. Pag po kami nagsampa ng kaso, mas problema po kami. Ang sasampo po kami ng kaso. Kung hindi po nila matupad po yung pinag-usapan na ipapagawa nila po yung bahay, ibabalik yung mga negosyo. Kasong reckless imprudence resulting homies kapag hindi po sila Pahayag, Sana po rin makipag-uwi. Yung magmadali, yung responsibilidad ng driver. samantala nitong Biyernes, si Jocelyn inihatid na sa huling hantungan. Ayoko po magtanim ng sama ng loob. Kasi sa akin po sila buhok. Isang iglap lang ang pagitan ng biyahe at trahedya. Lagi po sana nating tandaan na sa bawat biyahe, buhay ang nakataya. Thank you for So, yun na yung breakfast ko. Ayun lang. Bye-bye!